Naiisip mo ba kung minsan kung nakikinig sa iyo ang Diyos? Nagdududa ka ba na sumasagot pa rin siya ng mga panalangin? Narito ang iyong sagot. Sinasagot niya ang mga panalangin. Nakikinig siya sa iyo kapag tumatawag ka sa Kanya at nagbibigay ng mga sagot sa mga kahilingan mo sa Kanya. Kailangan niyang malaman at maunawaan mo ito, kaya naman ipinapadala niya sa iyo ang salitang ito ngayon. Gusto niyang tiyakin sa iyo na narinig ka niya. Narito ang mga sagot sa iyong mga katanungan. Kahit na maaaring hindi siya sumagot kung kailan o kung paano mo siya inaasahan, nananatili ang katotohanan na sinasagot niya. Sumama sa video na ito habang tinutuklasan namin ang mga malinaw na palatandaan na nagpapakitang tinugon niya nga ang iyong mga panalangin. Mangyaring mag-subscribe sa aming channel kung hindi mo pa nagagawa noon at tulungan kaming punan ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pamilyang ito. Minamahal, ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Siya ang makapangyarihan sa lahat na gumawa ng langit at lupa. Ngunit gayon din, siya ang iyong may likha na may magagandang plano para sa iyong buhay. Hindi siya lalaki, kaya hindi siya nagsisinungaling. Sinasabi ng Biblia na itinataas niya ang kanyang mga salita kaysa sa kanyang pangalan. Nananatili siyang tapat sa kanyang mga pangako. Kung may sinabi man siya, gagawin niya. Sinabi niya sa kanyang mga salita sa aklat ng Isayas 65:4, bago sila tumawag, sasagot ako. Habang nagsasalita pa sila, didinggin ko. Ang kanyang mga tainga ay laging bukas para marinig ka. Bago ka pa man matapos magsalita, narinig ka na niya. Tinatawag siya ng Biblia na ating kanlungan at lakas, ang ating palaging tulong sa oras ng pangangailangan. Sinasabi rin ito sa amin na mas alam niya ang iyong mga pangangailangan kaysa sa iyo. Ang kailangan mo ngayon, alam na niya at ginagawang available para sa iyo. Ganyan siyang mapagbigay ng isang ama. Kaya naman lagi mong ipaalala sa sarili mo na mapagkakatiwalaan siya. Panghawakan ang mga katotohanan ito habang ikaw ay nananalangin. Kung hinahanap mo ang kanyang mukha sa ilang bagay, gusto niyang malaman mo na narinig ka niya at nasagot ang iyong mga panalangin. Bukod dito, sinabi niya sa kanyang mga salita na hindi siya papayag na hanapin natin siya ng walang kabuluhan. Kung hindi ka pa rin sigurado at nahihirapang tanggapin na sinagot niya ang iyong mga panalangin, narito ang ilang malinaw na mga palatandaan na nagpapahiwatig na ito ay totoo. Kapag nakita mo ang mga palatandaang ito na naglalaro sa iyong buhay, dapat mong malaman na ang mga sagot sa iyong mga kahilingan sa panalangin ay narito. Numero 1, nagsisimula siyang ihanda ka sa darating. Kapag sinimulan ng Diyos na gumawa ng paghahanda sa iyong buhay, ito ay tanda na sinagot niya ang iyong mga panalangin. Ginagawa niya ang mga gawaing iyon para maging handa ka sa mga darating na sagot. Ang antas ng nasagot na mga panalangin ay isang bagong yugto para sa iyo, at gusto niyang maging handa ka para dito sa lahat ng paraan. Ginagawa niya ang mga gawaing paghahanda na ito sa iba't ibang paraan depende sa kung ano ang kailangang ihanda sa iyong buhay. Para sa ilang tao, maaaring kailanganin lang niyang gawin ang estado ng kanilang pag-iisip at ihanda ito upang maging handa sa kung ano ang nakatakda niyang gawin, habang para sa iba, maaaring kailanganin niyang palakihin ang kanilang kapasidad. Isipin ang paraan ng paglabas ng isang magsasaka upang ihanda ang kanyang lupang sakahan para sa susunod na panahon ng pagsasaka. Nagagawa niya ito sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga hindi gustong mga halaman, pag-aalis ng mga tuod, pag-aararo ng lupa upang lumuwag ito, at paglalagay ng mga pataba upang mapunan ang mga sustansya ng lupa. Ginagawa niya ang lahat ng ito upang matiyak na ang lupang sakahan ay handa na sa panibagong yugtong darating. Ito ang layunin ng Diyos kapag inihanda ka niya para sa susunod na yugto na darating para sa iyo, upang matiyak na handa ka sa darating. Gaano man kataba ang lupa, kung hindi ito dumaan sa mga prosesong ito, hindi ito magbubunga ng inaasahang resulta. Bagamat kailangan nitong magtiis sa pag-aalis ng damo at pag-aararo, hanggang sa wakas ay handa na ito para sa susunod na malaking bagay na darating. Dapat mong pagnilayan ang pagkakatulad na ito at matuto mula rito kapag sinimulan ka ng Diyos na ihanda para sa isang bagay sa iyong buhay. Tulad ng nahulaan mo, maaaring hindi madali ang mga gawain ito.
Maaaring hindi sila ang gusto mo para sa iyong sarili sa sandaling ito, ngunit dapat mong paalalahanan ang iyong sarili ng kanilang kahalagahan at magpasakop sa Diyos na sumama sa iyo. Maaaring kailanganin mo ring paalalahanan ang iyong sarili na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa iyong ikabubuti. Nasa puso niya ang iyong pinakamabuting interes at hindi gagawa ng anumang bagay na makakasama sa iyo. Sinasabi ng Biblia sa aklat ng Lucas 5:37 at 38 na, at walang nagsasalin ng bagong alak sa mga lumang balat, kung hindi, ang bagong alak ay mapupunit ang mga balat, ang alak ay mauubos, at ang mga balat ng alak ay masisira. Hindi ang bagong alak ay dapat magbuhos ng bagong alak. Ang bagong alak na nais ibuhos ng Diyos sa iyong buhay, ay hindi maaaring ibuhos sa lumang balat ng alak na mayroon ka sa kasalukuyan. At iyon ang dahilan kung bakit nais niyang ihanda ka, upang maging isang angkop na bagong sisidlan ng alak. Kung ang kailangang gawin ng Diyos sa iyo ay baguhin ang iyong pag-isip at pananaw tungkol sa tagumpay, dapat mo siyang payagan. Ang pagkakaroon ng mali at maling pananaw tungkol sa tagumpay na dulot ng Diyos sa iyo ay naglalagay sa iyo sa isang dehado bago pa man ito dumating. Maaaring hindi mo rin alam kung paano ito haharapin pagdating. Malamang na mahulog ka sa maraming pagkakamali. Alam ng Diyos ang kalalabasan nito, at iyon ang dahilan kung bakit nais niyang ihanda ka ng maaga. Maaaring kailanganin din niyang palakihin ang iyong kapasidad para sa kung ano ang gagawin niya. Halimbawa, kung nagdadasal ka para sa pagpapalawak ng iyong negosyo, at nais ng Diyos na sagutin ka sa pamamagitan ng pagkuha sa iyo mula sa pagiging isang maliit na may-ari ng negosyo sa isang kalipunan, kailangan niyang palakihin ang iyong kapasidad, hindi lamang sa pisikal, kundi sa mental at intelektual din. Kakailanganin mong palitan ang iyong maliliit na kaisipan at mga plano ng mas malaki. Sa makatuwid, isang pangangailangan para sa Diyos na ihanda ka para sa yugtong iyon. Ang isang kamangha-manghang bagay tungkol sa Diyos ay na bago niya gawin ang malaking break na iyon para sa iyo, maaari niyang simulan ang pagpapakita sa iyo ng isang larawan kung saan kanya dinadala. Maaari rin niyang ilapit ang iyong puso sa isang taong mahusay sa industriyang iyon at idirekta ka na panoorin at matuto mula sa buhay ng taong iyon, lahat sa hangarin na maihanda ka. Para sa iba, ang gawaing paghahanda na kailangang gawin ng Diyos sa kanila ay pagkukumpuni ng pagkatao. Kung ang ilang mga katangian ng karakter ay kakailanganin sa iyo sa bagong yugtong iyon, kailangan ng Diyos na bumuo ng mga ito sa iyo. Maaari mong isipin na handa ka na para sa susunod na antas ng iyong buhay, ngunit iba ang sinasabi ng iyong karakter. Halimbawa, kung humihingi ka sa Diyos ng promosyon sa iyong organisasyon at kulang ka sa komunikasyon o pakikipag-ugnayan sa mga tao, kakailanganin niyang tulungan kang buuin muna ang mga kasanayang iyon bago niya sagutin ang panalangin iyon. Paano ka magiging isang mahusay na tagapamahala o pinuno kung wala ang mga kasanayang ito? Maaaring ito ay pasensya, tiyaga, mahabang pagtitiis, o maging pagsunod. Ano man ang alam niyang kakailanganin sa iyo, gagawa siya ng mga sitwasyon upang mabuo ito sa iyo. Kaya't kung ito ay upang baguhin ang iyong mindset, bumuo ng iyong pagkatao, o palawakin ang iyong kapasidad, gagawin ng Diyos ang lahat upang ihanda ka para sa yugto ng nasagot na mga panalangin na iyong tinatahak. Kapag nakita mong nangyayari ang mga ito, dapat mong malaman na ito ay tanda na dininig at sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin. Pangalawa, kapag mayroon kang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kapayapaan. Ang susunod na tanda na dininig at sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin ay ang pagkakaroon mo ng kapayapaan sa iyong puso. Ito ay hindi dahil sa kawalan ng mga problema o hamon, ngunit dahil binigyan ka ng Diyos ng hindi maipaliwanag na kapayapaan upang ipaalam sa iyo na ginagawa niya ang mga sitwasyong iyon para sa iyong ikabubuti. Kung matagal ka nang nagtitiwala sa Diyos tungkol sa isang bagay at bigla kang nakaramdam ng kapayapaan kapag naiisip mo ito, ito ay senyales na malapit na ang mga sagot sa iyong mga panalangin. Hindi karaniwan na makaramdam ng pag-aalala at pagkabalisa tungkol sa isang bagay na iyong ipinagdarasal. Habang hinahanap ang mukha ng Panginoon sa bagay na iyon, maaaring mabigat ang iyong pasanin tungkol dito. Ngunit kapag nadama mo ang iyong sarili na hindi gaanong nag-aalala tungkol sa bagay na iyon,
ito ay dahil sinagot ka ng Diyos, at binibigyan ka niya ng kapayapaang iyon upang ipaalam iyon sa iyo. Ang ganitong uri ng kapayapaang ibinibigay ng Diyos ay kasama ng isang antas ng katiyakan na siya ay kasama mo. Nagagawa mong conscious sa presensya niya sa iyo sa sitwasyong iyon. Binubuhay nito ang iyong pag-asa, alam na gagawin niya ang lahat para sa iyong ikabubuti sa huli. Ang kapayapaang ito ay hindi ang uri na ibinibigay ng mundo. Ito ay nakapapawi, ngunit hindi maipaliwanag. Kahit na hindi mo pa nakikita ang mga sagot sa iyong mga panalangin, ikaw ay payapa, alam na gagawin ito ng Diyos. Iyan ang nangyari kay Hana sa Biblia. Siya ay bawog sa loob ng maraming taon at hinahanap ang mukha ng Diyos para sa bunga ng sinapupunan, lalo na't tinutuya siya ng kanyang karibal. Sa isa sa kanilang karaniwang pagbisita sa Shilo, si Hana ay nanalangin at umiyak ng may kapaitan sa Diyos. Muli niyang ibinuhos ang kanyang puso sa kanya at hiniling na biyayaan siya ng isang anak. Pagkatapos niyang manalangin at pagpalain siya ni Propeta Eli, may malalim na sinabi ang Biblia tungkol sa kanya. Ang sabi sa 1 Samuel 1:18, sinabi niya, "Naway makasumpong ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong mga mata." Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang lakad at kumain, at ang kanyang mukha ay hindi na malungkot. Napunta siya mula sa pagiging babaeng nasa matinding paghihirap, umiiyak ng mapait habang nananalangin, tungo sa isang babae na hindi na nalulumbay ang mukha. Nabawasan ang pag-aalala niya sa sitwasyon. Nakatagpo siya ng kapayapaan pagkatapos manalangin, bago pa man siya naglihi, at iyon ay dahil sasagutin na siya ng Diyos. Pagkaraan ng ilang talata, sinabing naalala siya ng Diyos at binigyan siya ng isang anak na lalaki. Maaari mong makita ang iyong sarili na masaya at nagagalak sa parehong mga bagay na minsan ay nagpaluha sa iyo sa panalangin hindi dahil ang mga sitwasyon ay nagbago pa. Ito ay isinilang mula sa isang katiyakan na ang kapayapaan ng Diyos ay nagbibigay. Maaaring wala kang paliwanag para dito dahil hindi ito ang perpektong sitwasyon, ngunit ito ay gawa ng Diyos. Kapag nangyari ito, maaaring subukan ng mga tao na tanungin ka sa pagtatangkang ibaba ka o i-drag ka sa isang estadong nag-aalala. Maaaring sabihin nila sa iyo na ang pag-aalala at kawalan ng pag-asa ay ang mga normal na tugon sa kung ano ang nangyayari sa iyo. Ngunit hindi ka dapat makinig sa kanila. Ipaalam sa kanila na pinamumuhay ka ng Diyos ng higit sa normal. Huwag mong hayaang kunin nila ang iyong kapayapaang bigay ng Diyos. Panghawakan mo ito at panoorin kung ibibigay sa iyo ng Diyos ang mga tagumpay sa mga problemang iyon. Ano ang iba pang mga palatandaan na maaari mong makita? Pangatlo, nakakaranas ka ng malaanghel na ministeryo. Ang isa pang nakakahimok na tanda na dininig at sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin ay ang pagkakaroon ng mga ministeryo ng anghel. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang mga anghel ay naglilingkod sa atin bilang mga anak ng Diyos na tagapagmana ng kaligtasan. Ginagamit sila ng Diyos upang ihatid ang kanyang kalooban sa atin. Kaya kapag sinimulan mong maranasan ang ministeryo ng mga anghel, dapat mong malaman na ang Diyos ay nagpapadala sa kanila upang magdala ng mga sagot sa iyong mga kahilingan sa panalangin. Ang mga interbensyon ng anghel ay nagpapakita ng presensya at pakikilahok ng Diyos sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Sa Biblia, nakita natin kung paano sinugo ng Diyos ang kanyang mga anghel sa iba't ibang tao upang ihatid ang mga tagubilin at mensahe ng pag-asa at kaaliwan. Sinabi nila ang isip ng Diyos at natugunan ang mga pangangailangan ng mga taong iyon sa mga partikular na oras na iyon. Ilang beses nakatagpo ang mga magulang ni Jesus sa anghel ng Diyos na umaliw at nagturo sa kanila kung ano ang gagawin para sa kaligtasan ng bata. Matapos manalangin para sa isang bata sa mahabang panahon, nagpakita ang isang anghel ng Diyos kay Elkana sa templo upang sabihin sa kanya na dininig ng Diyos ang kanyang panalangin at naalala siya. Sa sandali ng sakit at paghihirap ni Hagar, nagpadala rin ang Diyos ng isang anghel sa kanya. Siya ay tumakas lamang mula sa kanyang may bahay na minamaltrato sa kanya, at siya ay nasa disyerto. Ang anghel ng Diyos ay nagpakita sa kanya at inaliw siya. Sinabi rin niya sa kanya ang mga plano ng Diyos para sa kanya at sa kanyang hindi pa isinisilang na anak.
Pagkatapos ng pagtatagpong ito, tinawag niya ang Diyos na Elroy dahil nakita siya ng Diyos sa kanyang paghihirap. Kapag nakakita ka ng mga anghel na naglilingkod sa iyo, dapat mong malaman na ito ay dahil nakikita ka ng Diyos at binibigyan ka ng mga tagumpay sa mga problemang iyon. Ang isa pang malalim na kwento mula sa Biblia na nagpapakita ng pakikialam ng mga anghel bilang tanda ng mga nasagot na panalangin ay matatagpuan sa aklat ng mga Gawa 12. Si Haring Herodes ay umuusig sa simbahan at sa mga apostol. Inaresto niya si Santiago at pinatay siya sa pamamagitan ng tabak at pagkatapos ay dinakip din si Pedro. Ngunit dahil sa panahon ng pista ng tinapay na walang lebadura, hindi niya ito agad napatay. Kaya't ipinakulong niya ito sa pag-asang papatayin siya pagkatapos ng pista. Nang mangyari ito, ang simbahan ay nagsimulang manalangin ng taimtim para sa pagpapalaya kay Pedro. Nanawagan sila sa Diyos na mamagitan at gaya ng dati, ginawa niya. Noong gabi bago siya dalhin ni Herodes sa paglilitis, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng dalawang kawal na nakagapos ng mga tanikala. Biglang nagpakita ang anghel ng Diyos sa bilangguan at ginising siya. Kinalagan niya ang kanyang mga tanikala at inilabas siya sa bilangguan. Kusang bumukas ang mga tarangkahan at pumasok sila nang hindi alam ng mga gwardiya ang nangyari. Ipinadala ng Diyos ang kanyang anghel upang iligtas si Pedro mula sa bilangguan dahil narinig at sinagot niya ang mga panalangin ng simbahan. Sinasabi ng mga Gawa 12:11 pagkatapos ay naisip ni Pedro ang kanyang sarili at sinabi, "Ngayon ay alam ko nang walang pag-aalinlangan na ang Panginoon ay nagpadala ng kanyang anghel at iniligtas ako mula sa mga kamay ni Herodes at mula sa lahat ng inaasahan ng mga Judyo na mangyayari." Ang parehong Diyos ng mga kasulatan, na hindi nagbabago, ay maaaring magpadala ng kanyang mga anghel upang maglingkod din sa iyo. Maaaring naranasan mo na rin sila sa anyo ng mga lalaki nang hindi mo nalalaman, tulad ng ginawa ni Lot. Nag-aliw siya ng mga anghel at iniligtas nila siya mula sa pagkawasak kasama ng mga bansa ng Sodoma at Gomora. Nangyari ito matapos mamagitan at magsumamo si Abraham sa Diyos. Bilang 4, kapag nakaramdam ka ng matinding sensasyon sa presensya ng Diyos. Ang susunod na tanda na narinig ng Diyos ang iyong tawag ay ang pagkakaroon ng malakas na pakiramdam ng kanyang presensya. Nakaramdam ka na ba ng mainit na lamig habang nagdarasal? Tulad ng isang mainit na kamay na bumabalot sa iyo sa isang yakap. Iyon ay isang tanda mula sa Diyos upang ipaalam sa iyo na narinig ka niya at upang tiyakin sa iyo na hindi mo siya hinahanap ng walang kabuluhan. Maraming beses nating pinag-uusapan na ang Diyos ay laging kasama natin, ngunit mayroon pa rin tayong pagdududa tungkol dito. Nilalabanan natin ang mga negatibong kaisipan sa ating mga ulo, at nagdududa ito sa atin kung talagang nakikinig siya sa atin kapag nananalangin tayo. Para mapanatag tayo, kung minsan ay malakas niyang ipinadama sa atin siya. Maaaring sa pamamagitan ng isang pisikal na sensasyon o isang malakas na pangunawa sa iyong puso na siya ay naroroon sa iyo sa sandaling iyon. Maaaring maramdaman ng ilang tao na may kasama sila sa silid habang nagdarasal sila, habang ang ilan ay nakakarinig ng mga tinig na nagsasalita sa kanila. Ang lahat ng ito ay mga paraan ng Diyos upang ipaalam ang kanyang presensya. Ang pagkakaroon ng kamalayan at katiyakan sa presensya ng Diyos sa iyo, lalo na sa mga sandali ng kahirapan, ay nakaaliw. Ang kaginhawaan na ito ang nais niya para sa iyo. At iyon ang dahilan kung bakit ginagawa niyang magkaroon ka ng mga pananaw na ito. Ayaw niyang makaramdam ka ng kalungkutan habang naglalakad sa mga lambak na iyon. Kasama mo siya at gusto mong malaman mo iyon. Ang kamalayan na ito ay nag-aalis ng pag-aalala at takot mula sa iyo. Katulad ng ginawa nito kay Gehazi. Ang hari ng Aram ay nakikipagdigma sa Israel at nagplanong tambangan sila, ngunit inihayag ng Diyos ang kanyang mga plano kay Propeta Eliseo na nagpapaalam sa hari ng Israel. Nang sabihin sa kanya ang nangyari, nagalit ang hari ng Aram at nagpadala ng mga kabayo at mga karwahe ng digmaan upang palibutan ang lungsod kung saan naroon ang propeta. Nang makita ito, si Gehazi, na lingkod ng propeta, ay labis na natakot at sumigaw sa pag-aalala kay Eliseo.
Ngunit siya ay tumugon at sinabi sa kanya na huwag mag-alala dahil ang mga kasama nila ay higit pa sa mga laban sa kanila. Pagkatapos ay nanalangin siya na buksan ng Diyos ang kanyang mga mata upang malaman niya ang presensya ng mga makalangit na bagay na nakapalibot sa kanila. Nang buksan ng Diyos ang mga mata ni Gehazi at nakita niyang pinalibutan sila ng mga kabayo at karwaheng apoy, hindi na siya natakot. Ang kamalayan ng presensya ng Diyos sa kanila ay nag-alis ng kanyang takot at pag-aalala. Sinasabi sa awit 34, 4 at 5, hinanap ko ang Panginoon at sinagot niya ako. Iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Ang mga tumitingin sa kanya ay nagniningning. Ang kanilang mga mukha ay hindi kailanman nababalot ng kahihiyan. Ang mga alagad na kasama ni Jesus sa bundok ng pagbabagong anyo ay nakaranas ng matinding pangunawa sa presensya ng Diyos. Sina Pedro, Juan, at Santiago ay sinamahan si Jesus sa pag-akyat sa bundok upang manalangin. Habang siya ay nananalangin, nakita nilang nagbago ang kanyang mukha, at ang kanyang damit ay naging maliwanag na parang kidlat. Pagkatapos, habang siya ay patuloy na nananalangin, nakita nila ang isang ulap na lumitaw at tumakip sa kanila, at pagkatapos ay narinig ang isang tinig na nagpapahayag na si Jesus ang piniling anak ng Diyos. Ito ay isang pisikal na pagpapakita ng presensya ng Diyos na dumating pagkatapos manalangin. Nangangahulugan ito na dininig ng Diyos ang panalangin ni Jesus. Nakita rin ni Pablo at Silas ang presensya ng Diyos noong sila ay nasa bilangguan. Katatapos pa lamang maghatid ni Paul ng isang aliping inaalihan ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Nagalit ito sa kanyang mga amo dahil tinapos nito ang kanilang pinagkukunan ng kita. Kaya, dinakip nila sina Pablo at Silas. Pinalo nila sila ng mga pamalo at pagkatapos ay ikinulong sa bilangguan. Mga hating gabi, nagsimulang manalangin at umawit ng mga himno sa Diyos sina Paul at Silas. Biglang nagkaroon ng malakas na lindol na yumanig sa kulungan. Bumukas ang mga pintuan ng kulungan at kinalagan ang mga tanikala ng lahat. Iyon ang hudyat ng Diyos sa kanila na siya ay kasama nila at narinig ang kanilang tawag sa Kanya. Maaari ka ring bigyan ng Diyos ng isang tanda sa pamamagitan ng pagkintal ng isang malakas at hindi matitinag na pananalig sa iyong puso o sa pamamagitan ng pagbibigay ng pisikal na pagpapakita ng Kanyang presensya. Huwag pansinin ito. Sa halip, hayaan itong alisin ang takot at pag-aalala sa iyo, na nagpapahiwatig sa iyo na dininig ka ng Diyos at sasagutin ang iyong mga panalangin sa lalong madaling panahon. Number 5. Kapag nakaranas ka ng bukas at sarado na mga pinto. Ang susunod na palatandaan na ang iyong mga panalangin ay nasagot ay nakakaranas ng parehong bukas at sarado na mga pinto. Minsan, kung ano ang nakikita mo bilang mga hadlang ay inilagay ng Diyos sa madiskarteng posisyon para iligtas ka. Ayaw niyang mapunta ka sa mga maling lugar na hindi naaayon sa kanyang kalooban sa buhay mo. Kaya naman nagsasara siya ng ilang pinto. Bagamat maaari kang makaramdam ng pagkabigo kapag nangyari ang mga ito ay mga pagpapahayag ng nasagot na mga panalangin. Nang paghigpitan ng Diyos si Apostol Pablo at ang kanyang mga kasama sa pagpasok sa ilang mga lugar sa Asya, ito ay dahil ang mga lugar na iyon ay hindi bahagi ng mga itinalagang lugar para sa kanila na maglingkod. Naranasan mo na bang nabigo ng isang taong pinagkatiwalaan mo ng lubos at nalaman mo na lang sa bandang huli na ito ay para sa iyong ikabubuti? O napalampas mo ba ang isang flight at kalaunan ay narinig mo na ang flight ay nag-crash? Kahit na ang mga sandaling iyon ay hindi ka nais-nais, sila ay naging pabor sa iyo. Iyon ay ang Diyos na nagsasara ng mga pinto sa iyong mukha upang protektahan ka. Kapag nanalangin ka at sinabi sa Diyos na ang kanyang kalooban lamang ang dapat matupad sa iyong buhay, ang sagot niya sa panalangin iyon ay maaaring isang saradong pinto. Ito ay pareho sa mga bukas na pinto masyadong. Kapag sinimulang buksan ng Diyos ang ilang mga pintuan na matagal mo nang kinakatok, ito ay tanda na sinagot niya ang iyong mga panalangin. Makikita mong magsisimulang bumukas ng walang putol ang mga pintuan na iyong tinalikuran. Minsan ang ipinagdarasal mo ay hindi ang kailangan mo sa panahong iyon. Alam ng iyong ama kung ano ang mabuti para sa iyo at kapag ito ay, hindi ito ibibigay sa iyo sa maling oras.
Kaya sa tingin mo ay naantala ang mga sagot sa iyong mga panalangin. Ngunit pagdating ng tamang panahon, gagawin ng Diyos na buksan ang mga pintong iyon para sa iyo. Tandaan, ang kanyang mga paraan ay hindi ang iyong mga paraan. Sinasabi ng Isaias 55:8 at 9, sapagkat ang aking mga pag-isip ay hindi inyong mga pag-isip, ni ang inyong mga lakad ay aking mga daan, sabi ng Panginoon. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking mga daan ay mas mataas kaysa sa inyong mga lakad at ang aking mga pag-isip kaysa sa inyong mga pag-isip. Nakasara man ang mga pintuan sa iyong mukha o walang putol na nagbubukas para sa iyo, dapat mong tanggapin na nasa puso ng Diyos ang pinakamabuting interes mo at ibibigay sa iyo ang kailangan ng iyong buhay sa tamang panahon. Sumuko sa Kanya at manalangin na ang Kanyang kalooban ay mamuno sa iyong buhay palagi. Numero 6, pagbabalik tanaw sa iyong mga kalagayan. Ang huling palatandaan na dininig at sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin ay kapag nagsimula kang mapansin ang mga positibong pagbabago at pagbabago sa iyong mga kalagayan. Kapag nagsimula kang makita ang mga pangmatagalang punto ng panalangin na naging mga patotoo, maaari mong sabihin ng walang pag-aalinlangan na ang iyong mga panalangin ay nasagot. Ang mga ito ay maaaring maliit ngunit makabuluhang pagbabago o malaking marahas na pagbabago sa iyong mga sitwasyon. Bagamat ang ilan sa mga naunang senyales na tinalakay kanina ay maaaring banayad, ang Diyos ay maaari ding magbigay sa iyo ng isang malinaw na tanda tulad ng isang ito. Alalahanin ang pakikipagtagpo ni Jacob sa anghel ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na buong gabing nakipagbuno siya sa anghel at bilang sagot sa kanyang panalangin, pinalitan ang pangalan niya ng Israel. Mula sa sandaling iyon, ang kanyang buhay ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad. Bagamat maaaring maglaan ng oras ang Diyos upang sagutin ang ilan sa iyong mga panalangin, maaari rin niyang sagutin ang mga ito kaagad at kapansin-pansin, gaya ng ginawa niya para kay Propeta Elias. Sa aklat ng unang mga hari 18, nanawagan si Elias sa Diyos na magpaulan ng apoy mula sa langit sa altar upang malaman ng mga propeta ni Baal na siya ang tanging tunay at buhay na Diyos. Nais din niyang bumalik sa Diyos ang puso ng mga tao, at agad siyang sinagot ng Diyos. Ang kanyang panalangin ay sinundan kaagad ng pagbabago ng sitwasyon. Sinasabi ng Isahari 18 oras 37 minuto at 38, sagutin mo ako, Panginoon, sagutin mo ako. Upang malaman ng mga taong ito na ikaw, Panginoon, ay Diyos at na iyong ibinabalik muli ang kanilang mga puso. At ang apoy ng Panginoon ay nahulog at nasunog ang hain, ang kahoy, ang mga bato, at ang lupa, at dinidilaan ang tubig sa kanal. Nang mabalitaan ni Hezekias na siya ay mamamatay din, tumawag siya sa Diyos sa panalangin, at sinagot siya ng Diyos. Halos kaagad, isinugo ng Diyos si Propeta Isaias, ang taong nagbigay sa kanya ng balita ng kapahamakan, upang bumalik at sabihin sa kanya na 15 taon pa ang nadagdag sa kanyang buhay. Agad ding sinagot ang panalangin ni Jonas. Sinuway niya ang Diyos at nagtungo sa kabilang direksyon kung saan siya ipinadala ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na tumakas siya mula sa harapan ng Diyos at sumakay sa isang barko patungong Tarsis, ngunit siya ay dumaong sa tiyan ng isang isda. Nagsisi siya at nanalangin sa Diyos habang naroon siya, at sinagot siya ng Diyos. Siya ay tinubos. Kapag napansin mo ang mga pagbabagong ito sa iyong mga kalagayan, tumugon ng may kagalakan at pasasalamat sa Diyos. Ito ay mga palatandaan na dininig at sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin. Ngunit alam mo ba na ang katotohanan na nakita mo ang video na ito ay isa rin sa mga palatandaan? Ipinapadala sa iyo ng Diyos ang salitang ito bilang kumpirmasyon at katiyakan. Gusto niyang malaman mo na ang kanyang mga tainga ay bukas sa iyo, at ang mga sagot sa iyong mga panalangin ay malapit na. Ang pagpasok ng salita ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag at pangunawa. Ang isang ito ay dumating sa pamamagitan ng video na ito, ngunit ang Diyos ay maaari ring magpadala sa iyo ng mga salita sa pamamagitan ng ibang tao, kanyang mga propeta, at iba pang mga channel. Matapos sagutin ng Diyos ang panalangin ni Hezekias, ang patunay ay dumating sa pamamagitan ng isang salita mula kay Propeta Isaias.
Si Propeta Eli ay nagbigay din ng isang salita kay Hana upang ipaalam sa kanya na ang kanyang mga panalangin ay nasagot. Tanggapin ang mga salitang ito ng may pusong pagtanggap at magalak dahil sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin. Huwag bigyan ng puwang ang anumang mga pagdududa. Hayaang patatagin ang iyong pananampalataya habang nananatili kang umaasa sa Diyos. Manalangin tayo. Mahal kong Ama, nais kong sabihin na ako ay nagpapasalamat. Ikaw ang may gawa sa akin at ginawa mo akong sambahin ka. Nakagawa ka rin ng magagandang bagay. Ang iyong mapagmahal na kabaitan ay ipinahayag sa akin sa mga paraang hindi ko mawari. Mayroon kang magagandang plano upang mapabuti ang aking buhay at bigyan ako ng magandang kinabukasan. Ang iyong pagiging ama ang nagpapanatili sa akin at nagpapasalamat ako para doon. Salamat sa pagpasok ng salitang ito. Salamat sa pagtulong na matanggap ito ng may kagalakan dahil alam kong ito ay dumating sa akin upang tiyakin at hikayatin ako. Ngayon ako ay walang pag-aalinlangan at alam kong narinig at sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pagtawag ko, sinagot mo. Hindi mo ipinagkait sa akin ang alinman sa iyong kabutihan. Panginoon, kahit na sa pagtawag ko sa iyo ngayon, mayroon akong katiyakan na sasagutin mo ako. Ama, nais kong hilingin na bigyan mo ako ng pusong naniniwala. Gusto kong maniwala sa lahat ng sinabi ng salitang ito sa akin. Gusto kong magtiwala at maniwala na hindi ka tumatayo palayo sa akin sa mga oras ng problema ko. Nais kong kilalanin na ginagawa mo ang lahat ng aking mga sitwasyon upang mailabas ang mabuti para sa akin. Tulungan mo ako, O Panginoon. Panginoon, dalangin ko na ang aking sensitivity ay matalas. Ayokong maging mapurol ang aking espiritual na pandama. Bigyan mo ako ng nakakakitang mata at nakakarinig na tainga. Hayaan akong makilala ang mga palatandaan at indikasyon na ipinadala mo sa akin. Ayokong nasa dilim tungkol sa mga gawa mo sa buhay ko. Tulungan mo akong makilala ang iyong mga gawa sa aking buhay upang hindi ako manatili sa estado ng pag-aalala at kawalan ng pag-asa. Mula ngayon, ipinag-uutos ko na ang kapayapaan ng Diyos ay hindi mawawala sa aking buhay. Nararanasan ko itong hindi maipaliwanag na kapayapaan at patuloy na nabubuhay sa realidad nito. Inaalis ng kapayapaang ito ang bawat anyo ng takot sa aking buhay at sa halip ay pinapalitan ito ng masaganang kagalakan at kaligayahan. Ang aking mga kalagayan ay hindi magdidikta sa kalagayan ng aking puso dahil ang kapayapaan ng Panginoon ay nasa akin. Kahit na ang unos ng buhay ay umaalingaw sa akin, mananatili akong matatag dahil ibinigay sa akin ng Panginoon ang kanyang kapayapaan na iba sa ibinibigay ng mundo. Ama, hinihiling ko na tulungan mo akong isuko ang aking sarili sa iyong mga gawaing paghahanda sa aking buhay. Kapag sinimulan mo akong ihanda para sa susunod na antas na dadalhin mo sa akin, tulungan mo akong maging sunod-sunuran sa iyo at gawin ang lahat ng gusto mo sa aking buhay. Ako ay magbubunga sa iyong mga pruning. Ipinag-uutos ko na lagi akong magiging may kamalayan sa Diyos. Mamumuhay ako sa bawat araw ng aking buhay na may kamalayan sa presensya ng Diyos sa akin sa lahat ng oras. Magiging sensitibo ako upang maramdaman ang kanyang presensya kapag ipinakita niya sa akin na nasagot ang aking mga panalangin. Patuloy kong malalaman ang kanyang presensya at hahayaan kong alisin nito ang bawat anyo ng pagdududa at takot sa akin. Tinatawag siya ng Biblia na aking palaging tulong sa oras ng pangangailangan. At ito ang aking magiging katotohanan. Ang Diyos ay laging nariyan sa akin, at hinding-hindi ko iyon malilimutan. Panginoon, tulungan mo akong tanggapin na anuman ang iyong gawin para sa akin ay ang kailangan ng aking buhay sa panahong iyon. Tulungan mo akong tanggapin ang parehong sarado at bukas na mga pinto bilang iyong kalooban para sa akin. Sinasabi sa akin ng iyong mga salita na mas alam mo ang aking mga pangangailangan kaysa sa akin. Alam mo ang mga pinakamahusay na paraan upang sagutin ang aking mga panalangin, anuman ang ginagawa ko. Kaya't ipinagdarasal ko na ang iyong kalooban ay laging mamuno sa aking buhay. At kapag nagsimulang magbago ang aking kalagayan, tulungan mo akong makita ang iyong mga kamay sa kanila.
Maliit man o matinding pagbabago, tulungan mo akong magpasalamat at kilalanin ang iyong gawain sa aking buhay. Hindi ako magiging walang utang na loob na gaya ng siyam na ketongin, kundi luluwalhatiin ko ang iyong pangalan sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Salamat, dahil muli, narinig mo ako habang ako ay tumawag sa iyo, at nagbigay ng mga sagot sa aking mga panalangin, habang ako ay nananalangin sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Kung nasabi mo ang panalangin ito nang may paniniwala at katapatan sa iyong puso, makatitiyak kang dininig at sinagot ka ng Diyos. Dapat mong masabi ng walang pag-aalinlangan na ang Diyos ay nakikinig at nakikinig sa iyo. Kung naniniwala ka dito, ay type ang Amen sa mga komento. Binabati kita at salamat sa iyong pananatili hanggang sa katapusan ng video. Mag-thumbs up at ibahagi ang video na ito sa ibang tao upang lumiwanag ang kanilang araw. Shalom!